Mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsentihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Oh, kita nyo? Huwag niyong palitan ang binoto ng taong bayan. Nagkanda hirap-hirap po bumoto ang mga taong bayan eh. Gumising ng umaga at pumila ng mahabang mahaba para lang bumoto at iboto ang aming mahal na vice-presidente na si Inday Sara. Tapos papalitan mo. Kala mo. Ayaw pa aw. Yan. At ayan na po. Nagpatutsada si Senador Manga Amy Marcos sa kanyang crooks na pinsan. Dito po kasi ay hindi na rin po nakatiis ang senadora tungkol sa kabalbalang pinaggagawa ng bonjing of the House of Representatives. Diro nyo, akalain ba namang tumataas ang level? Nakagaya ng level ng tubig sa Lamesa Dam. Ang tingin sa sarili dahil nag-speech pa dyan sa House of Representatives at pinasaringan ng Korte Suprema, di ba? Ngayon, piling mataas ang pinag-aralan, ang credential, samantalang yung mga judge dyan sa, mga justice dyan sa Supreme Court, ilang years yung nagsunog ng kilay. Talagang pinag-aralan nilang batas. Di ba? Yan yung mga pinakataas-taas ang mga hukom na biro mo, papatutsadahan mo. Kung feeling mo mas magaling ka sa kanila pagdating sa batas. Batas ang pinag-uusapan dito, di ba? Kaya wag kang magi-speech at patutsadahan mo yung mga mga hukom. Kaya eto, di ba, mantakin ba naman na pasaringan niyang Supreme Court na piling mas mataas pa ang pinag-aralan sa mga law student. Samantalang noong nakaraang eleksyon, nakaraang eleksyon siya, pinadisqualify niya ang kalaban. Habang siya ay kumakandidato dyan sa Leyte bilang congressman. Ano ba ang dahilan? Bakit niya pinag-disqualify yung kalaban? Lumalabas na kumakandidato siya, walang kalaban. So, ibig sabihin, ganyan, ugali niya na yan, na talagang wala siya dapat maging kalaban. At walang sagabal sa pagkakandidato niya. Kung kakandidato siya ng si Presidente, kaya pala gusto niya ipa-impeach ito si Vice President mahal na Inday Sara. Kaya nga, sagabal at garapal kung guluhin na ang Senado, na pati ang Korte at ginugulo na rin. Kaya yan yung talagang pinupunto ni Senador Amy Marcos sa kanya Ayaw lumaban ng patas dahil gumagamit ng kaba ng bayan para lang mapatalsik ang ating mahal na Vice Presidente Inday Sara. O ano nangyari sa mga sa mga pumirma, di ba? Sabi nga ni Marcoleta, Senador Marcoleta, hindi nga raw nila alam Hindi na raw binasang article of impeachment Pirma na lang ng pirma. Mga obob din naman itong mga kongresista na pumipirma na lang ng basta-basta. Siyempre, alam mo na, may mga di ba, may palusot na kahit anong gawin niya, na kahit gumamit pa ng siyempre, oink oink, alam na natin ay hindi siya kailanman iboboto ng taong bayan. Di ba? Maputi na lang at napasok siyempre si Marcoleta, ang bagong senador. Dahil sa patas at mayroong alam sa batas, di ba? Kaya kagaya kahapon, di ba? Ang haba ng speech niya ni Senador Marcoleta.
Yun, at nakinig na lang ang mga kasama niyang mga lumang senador. Tapos, eto, nagkokontra si Attorney Soto, kuno, attorney, nag-aato-attorney yan, nagmamagaling-magalingan, di ba? Wala rin naman siyang magawa. Kaya eto po welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Eto po, nagtalumpati si Senador Amy Marcos at bumoto siya. Diyan po ay bumoto siya. Tapos ito kailan lang, kanina lang ay nagpa press conference siya diyan sa kapihan sa Senado. Marami mga tanong din yung mga mga reporter na mga taga mainstream media tungkol sa mga pinagsasabi ni Senador Amy Marcos diyan sa plenaryo bago siya bumoto ng oo, di ba? Kaya ito po, panoorin po natin ang buong video. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongresista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Ayan na Bakit po. naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Alam na Ginawa natin ng yun. bonjing na armas ang impeachment. Naku Ang dating naman. para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Yung palibasa. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Oo. Huwag tayong umastang Supreme Court. Supremest pa. Wala namang ganun Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono: ambisyon. Nagmamagaling-galingan po, di ba? Ayan yung pinagsasabi ni Senador Amy Marcos. Totoo yan. Totoo talaga yan. Wala nang ibang tataas sa Supreme Court eh. Kaya lang, dahil sa nag-speech nga at nagagaling-galingan, may ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Kita nyo? Huwag niyong palitan ang binoto ng taong bayan. Nagkandahirap-hirap po bumoto ang mga taong bayan eh. Gumising ng umaga at pumila ng mahabang-mahaba para lang bumoto at iboto ang aming mahal na vice-presidente na si Inday Sara. Tapos papalitan mo. Kala mo. Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Oo, tama. Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na extraordinary Ito na po yung kapihan, tanungan, question and answer kung saan binalikan si Senador Amy Marcos ng mga reporter tungkol sa sinabi niya dyan sa plenaryo, dyan sa Senado. At kumbaga highlights po yan agad ang naunang napansin ng mga ng mga mainstream media. Tapos dyan din may mga nagsalita rin sa House of Representatives na mga miyembro doon tungkol dyan sa mga sinabi ni Senador Amy Marcos. Talagang tinatablahan po sila. Tinamaan sila. Tinatablahan pala yung mga balat nila, Yung mga kasing yung kasing kapal at kasing tibay ng balat ng mga buhaya.
expose and explanation of our Senate President. So I felt I need to talk about the monster in the room. Okay. Okay. Ma'am, una nga, dahil naging medyo controversial yung inyong naging explanation of votes, parang sabi ng mga taga-kamara, niyurakan nyo daw yung House of Representatives dun sa inyong explanation of vote. Hindi po. Sa totoo lang, talagang napuno na rin kasi si Senador Amy Marcos. Paano yuyurakan? Anong niyurakan sa kanila? Yung pinakinggan na may pinapatamaan lang ng isang tao eh. Tapos maraming tinamaan. Bedmang turo ng nanay ko dyan eh. Siyempre, as expected, wala akong nirururakan. Sabi ko nga, suggestion lang naman to, kayo magalit at wala namang pinipilit at sinasuggest ko lang. Total. Kilala naman natin eh. Mga balat skin, onion, ang mga iba dyan. Sana, bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magalit. Ganun lang po. Panay flex ng ilan na impeach sino, impeach dyan, nako. Di ganyan, huwag pakialaman ang mga pinili ng taong bayan, yung kaya na lang nila, kaya nasabi ko yun. So ma'am, yung sinabi niyong dambuhalang sanggol at bonjing, you are referring to whom? Pambira naman kayo, yung punchline, ipapaliwanag pa. Hindi na nakakatawa yun. And then may panawagan kayo, may suggestion na palitan ang House Speaker sa halip na palitan si VP Sara na binoto ng marami nating kababayan. Ano yun? Dahil may nakuha kayong feedback na gusto ng palitan si Speaker. Matindi yung ugong pero maraming nag-iintay ng bus-bus, di ba? Nung araw ng SONA, maraming nag-aabang, nababalitaan ko rin yung mga umaalma. Mahal ko ang Kongreso, mahal ko mga kongresista. Yan ang institusyon na pinagsilbihan ko ng pinakamatagal na panahon. Labis-labis nga ang ibinigay kong taon dyan, 12. Bago. No, kaya lang yung mga 19th Congress sila rin ang sumira nung itong institusyon nila diyan sa Congress. Yan kumbaga marami na rin nadismaya sa pinaggagawa nila roon sa 19th Congress. Yung mga pinaggagawa nilang skandalo diyan sa Quadcom. 'Di ba? Diyan sa good government. 'Di ba? Sino pa maniniwala sa kanila? For the exposure lang ang ginagawa nila. Para lang malaman ng taong bayan. Nung bagay, ibubunyag nila, sisiraan nila ang mga Duterte sa pamamagitan ng social media o kaya sa TV. Ibubunyag nila sa taong bayan. Hindi naman totoo. O di ano nangyari? Diba? Puro mga due process nila mga illegal. Lahat ng pagproseso nila sa impeachment diyan sa impeachment illegal. Kaya tinamaan sila diyan sa sa speech ni Rodante Marcoleta sa pinaggagawa nila. Nag 1986 nandiyan na ako, tanda ko na Kaya ang pagkaalam ko, ang trabaho ng kada kongresista ay pagsilbihan ng kanyang distrito o sektor. Bakit ngayon naiiba yata? Sayang naman, marami namang mahusay na kongresista talagang nakatutok sa kanilang distrito, tumutulong sa tao, abala sa flood control. Sana yun na lang pagtuunan ng pansin. Tama yan. Ganyan na lang ang mga problema natin sa baha. Pagtuunan na lang nila ng pansin. Hindi yung pamumulitika. Hanggang sa yung impeachment, baka umabot pa ng 3 years yan sa kagawan nila. Kaya nga itong senador, mga senado, sa senado dyan, mas maganda na i-dismiss yan dahil unconstitutional naman yung pinagagawa nila. Baka pagdating ng ilang years, yan pa rin ang nila, pinaglalaban nila. Sana makagawa na ng itong mga congressman tsaka senador makagawa na ng talagang batas na makakatulong sa baha. Siyempre, unang-una dapat maimbestigahan muna yung flood control na yan. At pati yung GAA na punong-puno ng korupsyon, pati yung pagbagsak ng kulay. Di ba? Unang-una dapat maimbestigahan na yan. So
So marami kayo nakakausap from the House of Representatives saying na gusto na nilang palitan ang House leadership? Maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi nun? Maraming nag-iintay. Pero hindi dumating. Ang bas-bas, yun ang problema. Bas-bas from the palace? Alam niyo, nagbibiruan nga kami dito sa... Ito din, no, para sa akin, no, yung mga young goons dyan sa Kongreso, pahiya sila ngayon. Sa totoo lang. Ang dami nilang pinagsasabi, no? Talagang kala mo magagaling. Yung humaharap sila sa mga reporter, no? Young goons. Ano kayo ngayon? Young goods. Basura. Sa Senado, 24 different republics sa Kongreso, talaga namang kung minsan, ang sabi nga nung isang matandang kongresista sa akin, marami kami rito, lahat bumuboto. Pero ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Siyempre. So walang naging basbas. So yung ba, inabangan noong opening ng session? Yun ang dinig ko. Oo. Hindi ko alam. Dami bumoto pa rin sa Okay. kanya. Anyway, ngayong naka-archive na ho yung articles of impeachment, sinasabi nga na already dead yung impeachment case against BP Sara. At tama po daw bang sabihin na Senado ang pumatay sa articles of impeachment? Well, we archived Hindi, it, that's for sure. hindi. Pero maliwanag naman sa sentiment. Hindi kasi. Mali kasi sila eh. Hindi pinatay. Kumbaga sumunod lang sila sa utos ng korte. At hindi rin pinatay ng korte kasi sila ang pumatay sa sarili nila. 'Di ba? Alam naman nila na walang kumbaga ikaw nandaya ka eh. Pandaraya yung ginawa nila. Hindi sila sumunod sa procedure, sa due process, hindi nila ginawa ang talagang due process para sa pagpasa at pag-transmit sa Senado ng article of impeachment. 'Di ba? Sila rin ang may kagagawan niyan. Alam nilang mamamatay 'yan kapag tinuloy nila dahil sa kagagawan nila. 'Di ba? Ng lahat kung ano yung utos ng Korte Suprema masusunod. Kung 'di ba? may himala na mangyari at mag-reverse ang 13 justices, talaga naman susunod din kami doon. So it means kahit naka-archive, Dapat lang. mabubuhay pa yun. Pero another motion daw yun, ma'am. Another botohan para buhayin. Hindi ko alam. Dahil ako hindi ako naniniwala mangyayari yun kasi sinasabi nga, antayin yun. Di ba? Ano ba yan? Wala nang tigil yan. Nakakasawa na yung mga article of impeachment niyan. Tama lang na ginawa ng mga senador na patayin na yan. 3 TRO, abang ay yung 3 MR, tapos yung TRO, palagay ko, Malaban na yan. malabo na yun. Magti-TRO ba naman, temporary relief pa ba naman ng, sabi na nga wala namang, wala naman na, hindi maliwanag sa pagkasabi na talagang immediately, di ba? Immediately executory. Ano pang itatanong doon? Pero hindi daw sinabi na final and executory, sabi ng iba. Yun na rin yun. Pero ang observation ng ilan, parang yung forthwith in-apply pagdating dito sa pagpatay daw sa articles of impeachment, pero hindi in-apply yung nasa Constitution na forthwith nung i-file dito para agad nagkaroon ng impeachment trial. Hindi naman paspasan matagal na rin Kailan ba lumabas yung Supreme Ruling. Court? Oo. July 25. Oo. Kaya nga, so nakalipas din yung ilang linggo, hindi naman na talagang pinagmadalian. Yung dati, di ba nag-recess rin kami Talaga naman last hour of the last day Talagang nag-recess, may election pa. Anong gagawin mo? Di ba? Hindi. Dapat 19th Congress, ang tanong diyan may tatawid ba ang 19th Congress sa 20th Congress? Di ba? Patay na, terminated na yan Tapos yan, panibagong 20th Congress, kaya yung rules nila, pagdebatihan naman. Di ba? Hindi na yung agad, itatawid agad, magiging magko-convince na agad at magiging impeachment trial na agad ang dating sa Senado. 20th Congress yan Hindi pwedeng itawid, di ba? Terminated na Ay, mambalikan ko lang, na-offend ka ba nung may mga nag-thumbs down after your explanation of votes kagabi?
Hindi ko napansin, sorry. Hindi ko napansin eh. Si SP Jinggoy ang nakakita. Hindi ako Hindi yan. Ang dami-daming tao sa Pilipinas. Maniwala kang marami. Marami sila. Sila lang. Ilan ba lahat yan? Million ba yan mga yan? Nag-thumbs up, nag-thumbs down? Maniwala ako dyan. Kareact, walang impact sa akin eh. Hindi ko nakita eh. Tuloy-tuloy nga ako eh. Tuloy-tuloy. Sabi nga ni Pro Temp na hihintuin daw ako. Eh kaso dire-diretso lang ako magsalita pagkat hindi ko nga napansin. Pero baliwala sa inyo, ma'am, yan. Wala, sanay na tayo eh. Oo, sanay na. And then, ma'am, sinasabi Pero wag sanang umasta dito ng ganon sa Senado. Hindi maganda, no? dapat irespeto. O kahit pa paano, di ba? And then, ma'am, sinasabi na historical yung ginawa niyong butuhan kagabi. At sa tingin niyo, acceptable sa ating mga kababayan yung naging decision ng Senado dun sa articles of impeachment? Palagay ko, wala nang desisyon, wala nang magagawa ang Senado at naghatol na ang Korte Suprema. Alangan naman, yung mga mambabatas pa ang hindi susunod sa batas. And as expected, disappointed po yung lawmakers cannot be lawbreakers, hindi ba? At yung boses ng ating Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. So, maliwanag naman yun. And then before Mayan, dahil nga po dun sa nangyari, may hamon si Senator Erwin Tulfo kay VP Sara na magkusa na ipakita sa public yung mga documents kung talaga daw o hindi siya guilty dun sa mga allegations para malaman daw ho ng publiko. Well, sa palagay ko, ang daing pinataw ng mga kaso kay VP Sara. Humaharap siya sa ombudsman, meron pa siyang COA ng mga investigation. Tapos sa lower court, may mga pending pa. So, hindi masasabi na hindi natin malalaman o hindi mauungkat lahat ng dokumento at lahat ng issue tungkol. Hindi, napag-ano yan, di ba? Sa good governments, kumbaga na-hearing na yan, di ba? Yung mga document na yan. Kumbaga walang sustansya, yung mga web ebidensya, ibig sabihin. Kaya ganyan ang nangyari. Doon. So I think sa lalong madaling panahon, I'm certain that this will all come to fore. Okay, Mayan. Hi, ma'am. Mic drop. Sige. Ma'am, yung kahapon lang was supposed to be an explanation of vote. Bakit po kasama dun sa inyong statement yung sinasabing parang attack daw kay Speaker or attack sa House? Bakit yun naisip na kasama dapat sa explanation of vote nyo yun? Syempre. Siya yung may kagagawan yan eh. Kung bakit nandiyan dyan nakarating sa Senado yan eh. Yung impeachment na yan. Diba? Sino ba ang may kagagawan yan? Di yung pinununli dyan sa Kongreso kung bakit nakapunta dyan. Siyempre, dinidepensahan lang naman at nagbibigay lang ng paliwanag si Senador Amy Marcos. Kasi siya nga ang may kagagawan lahat-lahat ng yan na mga maling-mali na mga pinaggagawa sa impeachment dyan sa yung article of impeachment na yan. Siya lahat ng may kagagawan niyan. Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. And you really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? Bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Unparliamentary ba magsaad ng totoo? Kung sinangalan dyan sa Kongreso, yung mga bastos din di ba? Binabastos nila yung mga resource person. Talagang kung magbara-bara sila hindi na nila ginagalang, di ba? Gumawa pa sila ng skandal dyan sa ni Coronel Grijaldo, di ba? Kung ano yung pinagagawa nila. Skandal yan, di ba? O ano nangyari? Nabuking sila, di ba? Kaya kay Tambalos-los, magsuot na lang siya ng Pampers. Hindi daw ba body shaming yun? Wala naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Ma'am, nagkausap na kayo ni VP after last night's vote. Text-text lang. Nagpapadala ng biblical quotation. Sino po nagpadala? Si VP, mahilig yung magpadala ng Biblia Did she say thank you sa nangyari kagabi? What, maybe know anything about the conversation po? Basta, salamat sa Panginoon. Yun lang.
Last on me. Ma'am, sinasabi po ng ilang justices, sila Justice Ascuna po, better daw yung ginawa niyong archiving kasi pwede talaga daw buhayin yung impeachment case once mag-reverse yung SC kesa daw Tama. dismiss niyo. Oo, sang-ayon po ako sa opinion ni Justice Ascuna na maaring buhayin. Hindi yung nakatenga na hinihiling ng minority na nakatable. Maliwanag naman ang sinabi ni SP Cheese, na yung archive, kahit sinasabi nung iba na ni minsan hindi pa nangyayari na binuhay muli, pwede, theoretically, pwede buhayin yan. At Paano naman bubuhayin yan? Paano na yung 1-year bar, di ba? Yung rules na 1-year bar. Di sa na kayo buhayin niya? Sa 2026, di ba? Sa February 6, February 5, yan. Buhayin nyo na lang. Hanggang ngayon, hindi pa muna kasi naka 1-year rule, bar rule pa kayo Kaya hindi pa pwede. pwede rin naman magkaroon ng bagong resolusyon kapag may bagong hatol ang ating Korte Suprema. Hindi na mga pinagbabawal. Thank you, ma'am. Pero bakit nga po hindi pa hinintay mag-rule with finality yung Supreme Court? Para sa akin, nakakatawa naman kung mag-iintay na mag-iintay. Isipin mo, talagang yung Korte Suprema, iintay pa sila, mag-iintay pa tayo ng first MR, judgment on the first MR, second MR, third MR, kung minsan meron pa. Anong gagawin natin kapag napakarami nitong MR, sunod-sunod, di ba? Kung minsan nagkakaroon pa ng second and third following the first. Ito, iba-iba yung mga pumila. Anong gagawin kapag nag-MR din si VP Sara? Aantayin na naman natin. Aabutin na tayo ng February 6 at wala akong kaduda-duda na by February 6, 2026, may pipila ng panibagong impeachment. So, hintayin na lang yun. Aabutin na yan dahil kulang sa 6 na buwan, di ba? Andyan na. So, Okay, Dexter. Huwag nang And then Amor? lagi na lang. Sandra. Dexter. Yun, tama. Huwag nang ituloy. Sa February 6 na lang bumalik sila. Microphone. Hi, Sen. Good morning. Yes. Sen, your thoughts, kasi may mga nagsasabi ng mga legal luminaries na yung purpose ng Duterte Black o ng Mayorya, ni Senator Marcoleta, to dismiss, burahin yung impeachment case ni BP Sara, Basura, ay doon nanalo ng 19-4-1 kagabi, lumalabas na mas nanaig yung adhikain ng minorya dahil archive lang siya, dahil nandyan pa yung record ng impeachment. Ano pong thoughts niyo? Instead na i-dismiss na basura na talaga, parang mas nadaig pa yung gusto ng minorya na i-table or halos kapareho lang kasi ng archive. Dahil yung archive, Ang nandyan lang table siya. hindi pareho ng archive, liwanagin natin. Ang table parang deferral, kumbaga postponement, tsaka na. Samantalang, ang archive, talagang, parang final na yan. Kumbaga, dead files na siya. Unless may mangyari ulit, di buhayin. So, iba pa rin. Parang dismiss na rin, kaya lang, may pagkakataon kung magbago yung Korte Suprema, which is highly unlikely to my mind, that it will be revived, if not by pulling out from the archives, but rather from a new resolution or a new effort and initiative on the part of the senators. So, it's very unlikely that a unanimous Supreme Court decision will be overturned on motion for reconsideration. In the very unlikely case that it will be overturned, what's the guarantee na hindi rin mag-MR nga si VP Sara? Aantayin ba natin yan hanggang Kingdom Come? Kung ma-affirm yung decision, what's the guarantee na walang second MR? Meron pang nangyayari, nagkakaroon pa ng third MR. By the time all of these MRs are resolved, siguradong lampas na ng February 6. Meron pang pending na TRO. Pero sa akin, wala nang weight yun. Pagkat alam naman natin, immediately executory, bakit magbibigay pa ng TRO ang Supreme Court? Yun na nga daw po, it defeats the purpose of dismissing the case and pagsunod I don't think so. doon sa sinabi na immediately executory dahil ab initio from the start walang impeachment, pero nagkasundo ang Senado na nandyan lang yung impeachment, naka-archive lang.
Hindi, mabuti nga yun. The whole process of legislation is one of compromise, of give and take. Hence, I think the correction from a dismissal outright to an archiving is correct. Yung sinong manalo matalo, di ko maintindihan, pasensya, kasi hindi naman ganun eh. Last on my part. Kapag nagkaroon na po ba ng finality yung MR sa SC, may mga move pa ba na kailangan gawin para tuluyang ma-dismiss na or mawala na sa record ng Senado yung impeachment dahil naka-archive lang siya kahit na mag-final yung SC? No further action is needed. Except, as we said, in the highly unlikely event that the entire Supreme Court, all 13 justices, reverse themselves, in which case we will clearly take action. Ma'am, may mga nagsasabi, nakakahiya daw yung naging decision ng Senate, isinuko daw pagiging independent at parang kinunsinti ang allegation ng corruption o katiwalian laban kay BP Sara. Sa palagay ko, wala kaming kinukonsinti, sumusunod lang tayo sa batas at yun nga, patuloy pa rin yung iba't ibang kaso kung saan sigurado akong mabubunyag ang kailangan mabunyag, mapepresenta ang ebidensya na nararapat at malalaman natin sa hunot dulo ang katotohanan ng mga pangyayari. Okay, Sandra. Sandra po, GMA 7. Ma'am, do you agree that the impeachment is as good as dead? Dahil nga po daw, para naman mailabas mo siya sa archive, kailangan din ng pagbutuhan at syempre yung numero na naman ay baka kapareho din kung paano kayo bumoto kagabi. Yes, it's dead, but it's not really buried. Oh, tama. Yan po. Rules ng Senado yan eh. Kung may balik man o at may balik ng ng Supreme Court na pwede na di pagbubutuhan uli yan. Yun nga lang, baliktad ang butuhan. But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive, but sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Sumusunod lang kami sa batas at sa Korte Suprema. Kaya nga tinatawag na Supreme Court yan. Alam naman na Super Supreme Court pa kami, katulad ni sabi ni SP, o Supremer Court pa kami, o may Supremest pa. Wala namang ganun eh. Talagang Supreme Court. Kanina po may mga statements no sa House. Ang daming PR, several congressmen against kayo dahil po dun sa mga nasabi nyo kagabi. Hingi lang po ako reaction dun sa isang part. Ilang portions doon. Yun nga daw, sabi nila, the Speaker did not act alone. They have the support of the Speaker. And walang paggalang po daw sa House of Representatives yung mga nabitawan niya sa tulad ng sinabi ko, suggestion lang naman nun. Wag nilang minamasama. Hindi naman ako nakikialam. Hindi nga kami sumasagot kapag iniinsulto kami ng bonggang-bongga. No, di ba? Kung sila ang mang-insulto at mambastos sa Senado ganun-ganun na lang. Minarinig ba sila na nanggaling sa Senado na kung etong nakaraan sa pinaggagawa nilang pambabastos? Di ba? Kung ano yung pinagsasabihin nila sa Senado, wala naman. Tahimik lang ang Senado. Tapos ngayon sila pa rin na maingay kapag sila naman ang pinagsabihan. Pero ano yun? Indication na ganun nakalalim yung hidwaan sa pagitan mo at ni Speaker Martin Romualdez. Ganun nakalalim. Wala namang personal dito, wala namang family feud, kanino man, kung si Bongbong man, si Lisa man, si Speaker, pati si Toby, walang family. Yan lang akala mo, Senador Amy Marcos, walang personal. Yung feeling ni Tamba, tsaka ni Lisa Araneta, hindi mo naman mababasa yung mga yan. Baka na may personal na yung mga yan, di ba? Hindi natin masabi, baka lang. Iba ikaw, Senador Amy Marcos, iba ang feelings mo, iba yung feelings ng dalawa na si Tamba at si Lisa. Baka mga balat sibuyas, syempre, hindi nila tatanggapin yan na talagang iniisip nila na namimersonal ka. Ganun yun. Para sa'yo, hindi ka namimersonal. Mga ugaling, yung mga ugaling tawag dito, balat sibuyas na ayaw nilang tanggapin na may pagkakamali sila. Family feud. Ang issue talaga politika at prinsipyo na maraming naghihirap sa ating taong bayan, and yet
we may once again see the most corrupt budget in the history of the Philippines daw. Sabi nung iba, yung GAA 2025, baka maulit na naman ng 2026 dahil reenacted pa daw. Naku naman, wag naman sana. Okay. Tuloy-tuloy na naman ang bagyo sa amin. Ang lakas-lakas na naman ng ulan sa Ilocos, malamang sa Central Luzon. Ayan na naman. Bakit hindi natin tutukan yung mga bagay-bagay na yan? Kundi kesa aksayahin lahat ng panahon dito. Puros politika na lang. Layo-layo pa ng 2028. Kadami-dami namang kandidato. Okay, bago tayo lumipas sa ibang issue, dahil ang daming magaganda pang issue, about impeachment pa rin, Aymar. Yes, po. Okay. Opo, balikan ko lang po, ma'am, yung nabanggit niyo po kanina na mayroon pong mga ugong, mayroon pong mga nagsasabi about yung pag gustong palitan po si Speaker. Ano po ba yung reasons na nakarating po sa inyo? Hindi ko alam. Marites ako, pero limited yung pagka-marites ko sa House. So parang hindi satisfied sa ilang mga pronouncements or policies? Well, nung nag-file sila ng motion for reconsideration, di ba? Nag-file sila. Wala naman nakapirmang congressman. Nagtatanong ako sa mga kongresista kung pwedeng humingi ng kopya para prepared kami. Ito nga, para sa Wednesday, di ba? Magbobotohan kami. Sabi ko, para prepared kami, pwede ba humingi ng kopya? Walang mga kopya. Wala rin silang nabasa. Wala naman daw pinapirma. Kaya siguro nagrereklamo bakit hindi sila kinokonsulta, ginagamit ang pangalan ng House. Wala naman palang sinabihan. Ayan po, hanggang dito lamang po. At sana naman ay tuloy-tuloy na yan pag-dismiss ng impeachment na yan para makamove on na ang Pilipinas, para makagawa na ng batas ang Senado at ang Kongreso. Tama na yung mga pamumulitika na yan. Tsaka isang tao lang ang may kinabang dyan. Walang iba yung taong may ambisyon na wala namang nagawa at wala namang naipakita at wala namang napatunayan na nakagawa siya ng magandang batas o magandang ginawa niya dito sa Pilipinas. Kaya nai-insecure nga lang, diba? Sabi ni Senador Amy Marcos, talagang gulong-gulo, ginugulo lang ang talaga ekonomiya ng Pilipinas natin yan. Impeachment na yan. Kaya hanggang dito lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.